Kamusta mga kapatid? Ako si Pastor Antonio Jr. at nais kong ipahayag na ang biyaya ng Panginoong Hesus ay sumaiyo at sa iyong pamilya. Gusto kong malaman mong may dahilan ang pagparito mo. May plano ang Diyos sa iyo mga kapatid at sigurado akong biyaya ang mensaheng ito sa iyong buhay. Amen. Alam ko na marami sa inyo ang nahihirapan sa mga sitwasyong tanging siya lang ang makakatulong. Kaya magdasal tayo, hanapin natin ang Panginoon sa pagkakaisang pananampalataya at tiyak may mangyayaring himala ngayon. Dinala ng Diyos ang salitang kakaunti lang ang naglalakas loob at nagsasabi nito ngayon. Mahalagang malaman at maisabuhay mo ito, hindi lang basta magkaroon ng kaalaman. Sa ganitong paraan, tinutupad mo ang salita ng Panginoon. Tandaan, tuwing nagbibigay ako ng salita sa iyo, ako muna ang tumatanggap nito. Dahil ako ay katulad mo rin. Ako ay katulad ng kahit sinong tao. At gusto lang nating sundan ang mga yapak ng guro, ang mga yapak ng Panginoong Hesus. Amen! Hindi ko alam nararamdaman mo, pero alam niya, kaya hinihiling ko na gamitin niya ang aking bibig para makausap ka. Kaya pagkatapos ng panalangin, huwag agad umalis sa video na ito dahil may ibabahagi akong salitang propetiko. Kapag naniwala ka, kikilos ang Diyos mga kapatid. Masaya ako na ang chain ng panalangin ay patuloy lumalago araw-araw. Libo-libo at libo-libong tao mula sa lahat ng estado ng Brazil, mula sa ibang bansa na nagsasalita ng Portuges, pati na rin mga Pilipino na nakatira sa iba't ibang bahagi ng mundo. Nagkakaisa tayo sa iisang layunin na hanapin ang Panginoon at pakinggan ang kanyang tinig. At gaya ng alam mo, dito ay hindi ako nagsasalita tungkol sa relihiyon. Ipinapangaral ko lamang ang salita ng Panginoon. Ang salitang ito ang nagbago at patuloy pang bumabago sa aking buhay. At alam kong babaguhin din ang iyo. Amen. Bago tayo magsimula, mag-subscribe ka sa channel ko. 3 mabilis na hakbang lang ito, pero malaking tulong para maikalat ang salita ng Diyos. Una, i-click mo lang ang button na mag-subscribe na nasa ibaba ng video. At pagkatapos mong gawin iyon, may lalabas na kampanilya sa tabi nito. I-click lang at piliin ang lahat para matanggap mo ang panalangin sa cellphone mo. Saan ka man. Ayos ba? Kung hindi mo kaya, humingi ng tulong sa kapamilya o kaibigan, basta makapag-subscribe ka at ma-activate ang notification bell. At para makagawa ka ng dagdag na hakbang sa ministeryong ito, makikita mo na dito sa ibaba ng video ay may button na maging miyembro. Tingnan mo dyan, maging miyembro ka. Nakakatulong akong baguhin ang buhay ng marami sa pamamagitan ng mga institusyong sinusuportahan ko. At salamat sa Diyos mga kapatid, nagawa nating tumulong sa maraming nalulong sa droga na iwanan ang mundo ng droga at alak. May mga batang nailigtas at nabago ang buhay, kaya i-click lang ang maging miyembro. Gusto ko nang simulan ang mensahe ngayon. Ayos ba? Babasahin ko sa iyo ang bahagi mula sa unang sulat ni Apostol Juan na may mahirap pero mahalagang aral. Pakinggan mo ang nakasulat. Mga minamahal, magmahalan tayo dahil ang pag-ibig ay mula sa Diyos. Ang umiibig ay mula sa Diyos at nakakakilala sa Kanya. Ngunit ang hindi marunong magmahal ay hindi nakakakilala sa Diyos, sapagkat ang Diyos ay pag-ibig. Amen. Sabi dito, ang hindi nagmamahal sa kapwa ay hindi pa nakakakilala sa Diyos, dahil Siya ay pag-ibig. At tunay lang nating kayang mahalin ang mga tao sa paligid natin kung ang pag-ibig ay nasa loob natin. Paki-comment ang pangalan mo na may unahan na, Panginoon, turuan mo akong magmahal. Okay ba? At may isang tao na lumapit sa akin nitong mga nakaraang araw na humihiling na makapaglabas ng saloobin. Ang taong ito ay labis na nasaktan sa isang kaibigan. Matapos niyang ikwento ang nangyayari, sinabi niya, Pastor, habang mas nakikilala ko ang mga tao, lalo kong nagugustuhan ang aking aso. Mga kapatid, nagulat ako nang marinig ko yon. Dati ko na narinig ang linyang yon, pero mabigat talaga ang ibig sabihin. Tama ba? Ito ay linyang nagpapakita ng sama ng loob ng isang taong hirap magmahal. Nauunawaan kong nasaktan siya ng kaibigan niya. Totoo, nagkamali siya at may nagawa siyang hindi nagustuhan ng kaibigan niya. Pero dito pumapasok ang tanong, ano ang silbi ng pagsunod natin kay Jesus? Ng pagsasabing nasa puso natin si Jesus, kung hindi naman natin kayang mahalin ang ating kapwa. Nakasulat sa Biblia, 1 Juan 4. Kung may magsabi na, mahal ko ang Diyos, pero kinamumuhian niya ang kanyang kapatid,
siya ay sinungaling. Sapagkat ang hindi nagmamahal sa kanyang kapatid na nakikita niya, hindi niya kayang mahalin ang Diyos na hindi niya nakikita. Kaya mga kapatid, seryoso ito. Dahil dito, naisip kong simulan ang mensaheng ito gamit ang halimbawang ito. Madalas, gustong mahalin ng mga tao si Jesus, pero palagi naman nilang sinisiraan ang kapwa, mahilig sa chismis, at hindi marunong magpatawad, at ito ay isang malaking problema. Mga kapatid, kailangan nating maunawaan, una sa lahat, kung gaano tayo minahal ng Diyos, ang lalim ng pagmamahal niya para sa ating buhay. Lagi kong sinasabi na nasusukat ang pagmamahal ng Diyos sa krus. Mga kapatid, ang katotohanang si Jesus, kahit walang kasalanan, kahit walang pagkukulang, ay pumunta sa krus ay nagpapakita ng dakilang awa ng Panginoon. Ipinapakita nito na ang ating kasalanan ay tunay na nakasasakit sa Diyos. Ipinapakita nito na ang ating kasalanan ay tunay na nagdadala sa atin sa kaparusahan. Ngunit si Jesus ay nagpatuloy hanggang wakas. Tiniis niya ang kamatayan, tiniis niya ang kahihiyan, ang pagkapahiya, upang hindi na natin kailangang pumunta sa impyerno, magdusa ng walang hanggang kaparusahan. Kaya mga kapatid, dapat nating maintindihan ang pagmamahal ni Jesus sa atin. Kung hindi natin nauunawaan ang pagmamahal niya, mahihirapan tayong magpasensya, mahabag, maging mabuti, at maawa sa iba. Sinasabi ko ito kasi walang silbi kung hihintayin pa natin maging perpekto ang mga tao. Mga kapatid, tao lang tayo at nadungisan ng kasalanan ang ating kalikasan. Lagi nitong gustong bumalik sa maling gawain at mga hindi kalugod-lugod sa Diyos. Sa Galatia Kabanata 5, may mahalagang aral na dapat isabuhay. Pakinggan ang nakasulat. Ang laman ay nagnanais ng mga bagay na laban sa espiritu at ang espiritu naman ay nagnanais ng mga bagay na laban sa laman. Sila ay naglalabanan sa isa't isa, kaya hindi ninyo nagagawa ang mga bagay na nais ninyo. Amen. Mga kapatid, dapat nating maunawaan na tayo ay nasa labanan ng laman at espiritu. Ang espiritu ay nagnanais ng mga bagay na mula sa itaas. Nagnanais ng mga bagay ng Diyos, ngunit ang ating laman ay nagnanais ng kasalanan. Nais nito ang pagiging kaaway ng Diyos, pati na rin ng mga tao. Kaya, kailangan nating magpasya kung sino ang ating susundin. At hindi ko sinasabi dito na madali ito. Madalas, mas madali pang gumanti ng pareho, magpuna sa ibang tao, manira o magsalita ng masama tungkol sa iba. Madali iyon, pero kailangan nating labanan. Sinabi ni Kristo, kung nais sumunod sa Kanya, itatwa ang sarili at pasanin ang krus. Amen. At minsan, sinabi ni Jesus sa Kanyang mga alagad, makikilala kayong mga alagad ko kung magmamahalan kayo sa isa't isa. Kaya mga kapatid, utos ito. Hindi natin pwedeng isipin na susunod lang tayo kapag gusto natin o mamahalin lang natin ang ilang uri ng Jesus. Sinabi niya na mahalin natin ang kapwa, ipagdasal ang kaaway, at magsalita ng mabuti sa mga sumusumpa at umuusig sa atin. Mga kapatid, ganito natin tinutupad ang kalooban ng Panginoon. Papuri sa Diyos. Kaya, tulad ng sabi ko, mahalaga na maintindihan mo ang dakilang pag-ibig ng Diyos sa iyong buhay. Ngayon na minahal ka ng Diyos, dapat mong ipakita ang pag-ibig na ito sa iba. Walang saysay ang pagdarasal, pagbibigay ng ikapu o pagpunta sa simbahan kung hindi mo isinasabuhay ang pag-ibig araw-araw. Para magawa mo ito, kailangan mo ang tulong ng Espiritu Santo. Mag-isa, hindi mo kakayanin. Kailangan mo ang tulong mula sa itaas. Luwalhati sa Diyos. Dito gumagawa ang Espiritu Santo sa atin at sa pamamagitan natin kahit makasalanan tayo. Ang Espiritu Santo ay nasa iyo upang tumulong kung ibinigay mo na ang buhay mo kay Jesus at nagsisi ka na sa kasalanan. Ayon sa Biblia, hindi ka na nag-iisa ngayon. Mayroon kang tagatulong, tagapag-aliw, siya na magpapalakas sa iyo araw-araw at higit sa lahat, siya ang magbibigay sa iyo ng biyaya, pupunuin ka niya ng pagmamahal. Gaya ni Jesus, nang nakapako siya sa krus, ibinuhos ng Diyos ang biyaya at napatawad niya pati ang mga kaaway at nanlait sa Kanya. At doon nangyayari ang himala dahil ang banal na Espiritu ang nagbibigay sa atin ng kakayahan. Kung hirap kang magpatawad, heto ang payo. Huwag magsalita ng masama tungkol sa tao kung wala kang magandang masasabi. Manahimik ka na lang. Dahil habang lalo mong pinapalakas ang galit, poot at paghihiganti, lalo kang lumalayo sa pagpapatawad. Kaya,
Kapag nakita o naisip mo siya, ipagdasal mo siya. Sabi ni Jesus, pagpalain mo ang mga nanunumpa sa iyo. Ibig sabihin nito ay magsalita ng maganda. Kapag galit tayo o may sama ng loob, madalas nating ikwento ang masama tungkol sa tao sa iba, pero lalong lumalala ang sitwasyon. Kung nais mong magpatawad, simulan mong pagpalain o ipanalangin siya. Panginoon, kaawaan mo siya. Naliligaw siya, espiritual na bulag at hindi alam ang ginagawa. Tulad ni Jesus na nagdasal para sa mga umuusig at nagsabing, Ama, patawarin mo sila dahil hindi nila alam ang ginagawa nila. Mga kapatid, bulag sa espiritual at nasa kadiliman ang karamihan sa tao. At kailan sila magbabalik loob? Kailan nila makikita ang pag-ibig, ang habag, ang biyaya na ipinapakita sa pamamagitan ng mga anak ng Diyos? Amen? Hindi ito madali, pero alam kong posible. Bibigyan ka ng Diyos ng kakayahan, kaya manalangin tayo ngayon. Vamos pedir que o Senhor derrame poder Friends, para amar, para acreditar nas pessoas. Quando todos os outros desistem e desanimam, você continua firme. kabaliwan yan. Itong katang-isip na ito, alam ng ilang simbahan yan, may balik yan. Iwanan mo ang building, magde-debut pa tayo sa channel. Pabor lang. Siya, kasi dito hindi ako nagsasalita tungkol sa relihiyon, ito lang ay salita ng Panginoon. Masasabi ko sa iyo na tapat ang Diyos. Kaya niyang sagutin ang iyong panalangin, ang iyong kahilingan sa panalangin. Kayang gawin ng Diyos ang higit pa sa hinihiling o iniisip mo. Nakatanggap ako ng maraming patotoo mula sa mga babaeng na bago ang kanilang asawa, mula masama sa mabuti, at pati mga babaeng tumanggap sa pananampalataya. Nang ipinasa ng asawa ang panalangin at nagsimula silang magdasal, sabay-sabay silang nanalangin. Kaya, maniwala ka sa imposible, gawin mo ang iyong bahagi, at kapag napagod ka na at nabibigatan, umasa ka sa Panginoon. Ibibigay mo lahat sa Kanya, siya ang lalaban at makikipaglaban para sa iyo. Amen! Mahal ka ng Panginoon at may magandang plano siya para sa iyo. Bago tayo manalangin, ibahagi mo ito at pumili ng 3 tao na ilalagay ng Diyos sa iyong puso. Kapag pinindot mo ang button sa ibaba ng video na ibahagi, makikita mo ang icon ng WhatsApp at pipiliin mo ang 3 taong iyon na magiging ilaw ka sa buhay nila. Ayos ba ngayon? Habang nagbabahagi ka, magsisimula na ako ng panalangin. Mag-focus ka at buksan ang puso mo. Aleluya, manalangin tayo. Panginoon Diyos at Ama ko, salamat sa panibagong araw sa iyong presensya. Kay buti mo Panginoon na kami makakanlong sa iyong mga pakpak at hanapin ang liwanag at karunungan sa iyong salita. Oh, aking Ama, kahit sa kabila ng aming mga pagkukulang at mga pagkakamali, hindi mo kami tinigilan sa pagbibigay ng biyaya. Kaya nagpapasalamat ako Panginoon sa aking buhay, pamilya, at lalo na sa aking kapatid na laging nagdarasal kasama ko. Sa umaga, hapon at gabi, Ama, pagpalain mo Nossa casa, abençoa nossas ang aming pananalapi, kalusugan at mga pangangailangan ng taong ito. Aking Ama, trabaho, o Diyos, sa kasong ito, ang kasong ito na mayroon ang kapatid na ito sa hustisya, na tila wala ng pag-asa. O aking Diyos, pumasok ka nawa sa iyong probisyon sa sitwasyong ito. Ipakita mo sa lahat, aking Ama, na ikaw ang Diyos ng taong ito. Ikaw ang Panginoon na nagmamahal, na naaawa. O Diyos, hinihiling namin na tulungan mo kaming mahalin ang mga taong nakasakit sa amin. Mahirap talaga, Ama, magtiwala pa sa mga taong iyon. Naniniwala akong, Ama, sa oras na ito ay sumasa amin ang iyong kapangyarihan, nagbibigay ng lakas para magmahal at magpatawad. O Ama, madalas pa nga ang mga mahal at pinaniniwalaan natin ang siya pang nakakasakit at nagpapalungkot sa atin. Ngunit Panginoon, hindi namin itatago. água, não vamos guardar. Galit, paghihiganti, bagkus pinagpapala namin sila. Sa pangalan ni Jesus, hinihiling namin sa iyo, aking Ama, iligtas mo sila mula sa kamay ng kaaway. Ilang beses, Ama, na ang mga taong ito ay nagbibigay ng pagkakataon at karapatan sa kasamaan at nagiging bibig ng dyablo para saktan kami. Simula ngayon, Ama, ang aming puso ay sa iyo. Protektahan mo kami, O Diyos,
at huwag hayaang kami ay masaktan o ma-offend. Naway maalala namin ang pag-ibig ni Jesus na pumupuno, umaaliw at nagpapalakas sa amin. O Ama, tulungan kaming maalala na ang pag-ibig ay desisyon, hindi lang damdamin. Gabayan kaming magdesisyong magmahal kahit pumalya ang iba. Tulungan mo kami, O Ama, na makita ang iba gaya ng pagkakakita ni Jesus sa amin. Nakikita ang kabutihan sa bawat puso. Bigyan mo rin kami, Ama, ng karunungan para malaman kung kailan dapat lumayo sa sitwasyon o taong nakakasama sa amin. Naway lagi kaming kumilos ng may karunungan. Alam kung kailan magmahal ng tahimik, lumapit o lumayo. Naway bigyan mo kami, Ama, ng kapayapaang lampas sa pangunawa na nananahan sa amin sa lahat ng oras. Sa ngalan ni Jesus, Ó Deus, eu oro, eu te agradeço. hinihiling ko na patuloy kang kumilos sa aming mga puso. Kailangan namin, Ama ko, na sundan si Jesus, hindi lang sa salita, kundi pati sa gawa at kilos. Sa ngalan ni Jesus, ito ang aking panalangin at pasasalamat sa iyo. Amen. Purihin ang Diyos, mga kapatid, hindi pa tapos ang ating panalangin. Tandaan mong hiniling kong manatili ka hanggang dulo. Kaya buksan mo ang puso mo at hilingin ko na gamitin ng Diyos ang aking bibig para makausap ka. Makinig ka, mahal kong anak. Naririnig ko ang bawat salita mula sa iyong puso. Alam ko ang iyong pagdurusa, hangarin at pangangailangan. At bago ka pa man lumapit sa akin sa panalangin ngayon, nandoon na ako sa iyong tabi, hinihintay ang iyong pagtawag. Gusto kong malaman mo na, kahit na may mga pagkukulang ka, nakikita ko ang iyong sinseridad at ang hangarin mong lumakad sa aking mga landas. Ang bahay ng iyong mga kamag-anak at ang iyong tahanan ay nasa ilalim ng aking proteksyon. Inaalagaan ko ang mahalaga at pati ikaw sa maliliit na bagay. Tungkol naman sa matagal mo nang hinahanap na dahilan, ako ang may kontrol at gagawin ko ang lahat para matupad ito upang hindi masayang ang aking salita. Magpasensya ka, darating ang panahon na makikita ng lahat ang gawa ko sa buhay mo. Alam ko kung gaano kahirap mahalin ang mga taong nananakit o sumasakit sa iyo gamit ang salita. Tandaan mo ang aking anak at ang kanyang sakripisyo sa krus. Kung siya ay nakapagpatawad sa mga nagpako sa kanya sa krus, kaya mo ring magpatawad dahil inilalagay ko ngayon sa iyong puso ang pagtitiyaga, kapayapaan, pagmamahal at habag. Alam ko na ang pagmamahal ay hindi lang damdamin, kundi pagpili rin. At nandito ako para tulungan ka sa pagpiling iyon. Araw-araw, kahit mahirap, ipagkatiwala mo lang ang pasanin at landas mo at bibigyan kita ng ginhawa. Patuloy mo akong hanapin, mga anak ko. Lagi akong nandito, handang magpatawad, magmahal, at punuin ka ng matibay na pagmamahal, na marami ang mahihiya at magbabago ng kanilang mga asal. Sa makita nila ang pagmamahal na ibinuhos ko sa iyo, mahal kita ng walang hanggang pagmamahal, ang iyong Diyos. Aleluya. Mga kapatid, sana ay nadama ninyo ang haplos ng Panginoon at huwag kalimutang ibahagi ang panalangin ito. Hinihintay kita sa susunod na video. Hanggang sa muli, naway pagpalain ka ng Diyos. Mahigpit na yakap, musika.